Mga kada, walang lihim na hindi nabubunyag. Kaya naman lahat ng sikreto, gaano man ito itago ay marireveal at lalabas ang katotohanan. At yan mismo ang nangyari sa ating bisitang si John Henry Tenorio, na inilihim sa kanyang mama Jennifer ang pagtitake niya ng board exam dahil ayaw niya itong umasa at mabigo kung sakaling hindi siya makapasa. Subalit gaya ng kasabihan sa Ingles na "The truth will set you free", ay kabaligtaran ang nangyari dahil paglabas ng resulta ng licensure examination ay hindi lang basta nakapasa si Henry, kundi naging top 4 pa ito. Kaya naman, sabay-sabay tayong ma-inspire at ma-amaze sa kwento ng mag-inang Henry at Jennifer na talaga namang full of surprises dito sa Pinoy Inspiring Amazing Stories. At para makakwentuhan po natin sila, nandito po ang mommy at ang nag-top ng board. Mga kada, let's all welcome John Henry Tenorio at ang kanyang mommy na si Nanay Jennifer Tenorio. Good morning. Thank you for being here. Good morning. Thank you rin po for invitation. Oo, alam niyo mga kada, si Henry at ang kanyang mommy ay taga Baler, Quezon. Umalis po sila ng alas 4 ng umaga. At kamusta na? Alam naman nating papunta doon ang bagyong Sinika. Yes. Kamusta na ang conditions? Fortunately, may biyahe naman po siya. Kaya nakaalis lang din po kami today. At natuloy po itong pagkikita po natin. Thank you so much for but not I'm praying canceling. also doon sa safety ng mga kababayan namin na kasalukuyang nakakaranas ng hagupit ni Nika. Oo nga. Bati muna kayo sa mga kababayan ninyo, Henry. Okay po. Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat. Lalo na po sa mga kababayan ko sa Aurora, lalo na sa bayan ng San Luis. Ito po, nandito na po tayo sa kada umaga. At sana po ay may kapulutan po kayo sa kwento namin ng aking ina. Hi, Mommy. Good morning po. Si Mommy parang medyo nininervyos yata. Nervyos ako first time. Nay, si Henry po ay isa sa 4 ninyong anak. Tama po ba? Opo. Oo. Ikaw ba yung panganay, Yes, Henry? po. Panganay po ako. Okay. I guess the first question is, bakit mo naman inilihim kay Mommy yung pagtatake mo ng board exam? Yeah, di ba po parang natural sa isang tao na sabihin sa magulang yung mga ganito kalaking bagay na sa buhay nila. But may malalim kasi siyang kwento. So, I took the boards in 2023. But supposedly, dapat siya ay 2022. So, I graduated noong July 2022. Okay. And then, I graduated cum laude. And first college graduate ni Mama. Wow! So, yung mama ko wanted to celebrate yung pagkatatapos ko sa kolehiyo. Sabi niya, anak, magkaroon tayo ng munting salo-salo. Anak, gusto kitang ipagawa ng tarpaulin. But my board exam was scheduled for September 2022. So, ilang buwan lang siya. So, sabi ko, Mama, i-postpone muna natin yung celebration. Minsanan na lang yung pagsasalo-salo kapag nakapasa na ako ng board exam. So, sa madaling sabi, tapos yung graduation, walang nangyari ng kahit ano. Balik sa ordinaryo lang. And I tried to prepare for that biggest exam of my life. But unfortunately, there were personal problems that overpowered my preparation. And eventually, hindi ko namalayan na nakapasok na siya sa sistema ko. So it affected my mental health. Nagkaroon ng alopecia, panic attack, madalas na anxiety attack. And ayun, pinilit ko siyang ilaban. But during that time, ang nakikita kong best way para sa amin noon is i-postpone ko muna yung board exam. So madaling sabi, I skipped the 2022 board exam. And ang masakit doon, hindi ko pinaalam sa nanay ko direkta na hindi ako magtutuloy ng board exam. Nag-open ako sa kanya ng mga naranasan kong hirap during my preparation. And yung nanay ko, malakas ang tiwala niya na sabi niya, anak, marami ka nang nalampasan. Kung ano man yung problema natin ngayon, kaya mo yan, may tataguin mo pa rin yung exam. Pero during that time, wala akong believe sa sarili ko. Hindi ko talaga makita yung potential na kaya kong maipasa yung board exam. So,
mahirap siya sa part ko, pero hindi ko talaga yung sabihin direkta kay mama na, ma, naapektuhan ako ng mga nangyayari sa buhay natin, kaya titigil muna ako ng board exam. So dumating lang ako sa point na nililigpit ko lahat ng reviewers ko and hindi na ako nag-aaral. Nakikita na lang ako ng nanay ko na nakahiga. Because you're dealing with this personal Yes. problem. Yes. And masakit siya sa akin na hindi ko natuloy yung board exam. But moving on, bilang isang panganay, ayoko kasing mabakante. May mga buhay na nakadepende sa akin. So I pursue my master's degree under ERDT scholarship. So natanggap po ako doon. And nag-start ako ng klase in year 2023. And during that year, sabi ko po, pagpasok ng taon, ito yung taon na kukunin ko yung lisensya ko. So buong akala ng nanay ko, hindi ako umuwi ng bahay dahil I was devoting my whole time in my graduate school. Pero hindi po niya alam na nag-aaral na ako para sa board exam ko. Hindi ko siya sinabi sa kanya, nilihim ko yung board exam dahil ayokong dumating sa point na mahihintayin na naman siya. Tapos hindi ko naman pala itutuloy. So para sa akin, okay na sa akin na walang alam si mama na magtitik ako ng board exam. Kasi kung nung 2022, I was a full-time reviewee and hindi ko nagawang i-push through yung exam, paano pa kaya ngayon na nagdagdag ako ng responsibilidad sa buhay ko, which is pursuing my master's, mas lalong mahirap. So sabi ko, hindi ako uwi ng bahay. I-devote ko yung time ko juggling my schedule sa graduate school and self-review for board exam. Hindi mo parang mas lalo mong pinahirap yung buhay mo dahil pinagsabay mo yung pagre-review at graduate school? Mahirap po siya talaga. Pero kasi nung 2023, yung grit, yung determination and commitment ko, super taas siya compare nung last year. So malakas yung loob ko this time na mairaos ko yun kahit may dadagdag na responsibilidad. Paano mo ginawa yun? After coming from that very paralyzing personal problem, Henry. Okay po. How did you pick yourself up? I mean, I don't wanna, di ba, hindi ko naman gustong ungkatin pa kung ano yung private or personal problem na iyon. Pero, needless to say, ito'y nakaparalisa sa'yo at muntik ng itigil lang yung pag-pursue ng pangarap, di ba? How did you pick yourself up? Ganon, babalik ka sa core mo, babalik ka sa why mo, kung bakit mo to ginagawa, bakit mo pinipilit abutin yung ganitong bagay kahit ang daming balakid. And that is my family. Wow. Galing. Sila yung mga tao na nasa likod ko. Kumbaga sa ibon, sila yung mga hangin sa ilalim ng pakpak Wind ko. beneath your Yes, wings. wind beneath my wings. So, doon ako nag-stick. And tinignan ko yung opportunity ng board exam bilang isang turning point sa buhay ko na maaaring magbukas ng pinto para mabago yung estado ng buhay namin. Meron bang any one particular event that made you get back on track? Nakita ko yung sakripisyo ng magulang ko. Nakita ko rin yung sakripisyo ng mga kapatid ko. And enough na yun na para sa akin na mabigyan ng fuel para gumawa rin ng sakripisyo sa paraan na kaya ko. Ang galing, no? Without anyone pressuring you, Yes. anyone telling Yes. you. Yun po yung isa rin sa factor, kaya naging madali siya sa akin. Although hindi ako natuloy mag-exam ng 2022, hindi po ako nakarinig sa magulang ko ng kahit anong salita. Ang nakakatuwa nga po niyan, yung mga ganong komento na, "Oy, alam mo ba si ganito, lisensyado na, ikaw kailan ka magte-take ng board exam?" Naririnig ko pa po yun sa ibang tao. Pero sa akin, Ang hindi tawag ako... natin dyan ay toxic Filipino traits. Masakit sabihin na oo. Oo talaga. Pero hindi ako nagpapatinag noon dahil nga, ang core ko naman ay family ko and never ko narinig sa magulang ko. So hindi ako naapektuhan noon. Yung totoo. Medyo ninervyos po ba kayo nung hindi
pinursue ni Henry yung board exam niya the first time? Ay, hindi naman po kasi mahirap naman po siyang persahin. Di ba po, kumbaga bilang magulang, alalay lang po ako sa gusto niyang mangyari sa kanya. Meron po talaga kayong buong tiwala na Opo. kahit na-delay or hindi niya pinagpatuloy nung first time around yung kanyang journey to finish the board exam, pagpapatuloy niya to eventually kapag ready na siya? Opo. Basta po ako, naghintay lang po ako sa kanya. Oo. Nay, alam ko pong halos mag-isa nyo na lang pong tinaguyod ang 4 nyong anak. Ano pong kahulugan nito para sa inyo? How important is it for you? Kasi po, bilang magulang, karapatan mo po talagang pag-aralin ng anak mo. Kumbaga ako, nabalo ako, bata pa ako. Siyempre, iniwan sila sa akin nung ama nila. Tinaguyod ko po lang. Suporta ko sa anak ko. Yun lang pong pinangawakan ko na pag kami naghiwa-hiwalay, lalo po kami walang silbing pamilya. Hindi po kami maghihiwalay kahit anong mangyari. Yun lang po ang pinanghawakan ko, ma'am. Apat sila, Nay. I'm sure na hindi po naging madali para sa inyo mag-isa Hindi na po talaga. itaguyod ang kanilang pag-aaral, to raise them. Ilan ba, alam kong 4 kayo, ilang babae at ilang lalaki? 3 panganay na lalaki, yung bunso po namin ay babae. Mahirap po ba magpalaki ng 3 Mahirap lalaki? po. Hindi naman po kasi sila po ang mga batang hindi layas. Bahay, school, bahay lang po sila. Hindi po sila nakikipagbarkada kung saan magbackball. Hindi nila ako binigyan ng problema. Wow. Wala po akong sakit na ulo na naranasan sa mga anak ko. Kahit po hanggang ngayon. Yun lang po ang aking mapapagmalaki sa mga anak ko. Basta sabi ko, laban lang habang nabubuhay. So, ano po na yung nung mga oras na wala po sa bahay si Henry, ano pong tumatakbo sa isipan ninyo na di po ba kayo naiinip na, oh, Henry, kaya mo matatapusin to board exam na to? Hindi ko po inano po sa kanya yun. Kasi po siya, malaki po ang tiwala ko sa kanya. May pangarap siya sa buhay namin. Hindi naman gagraduate ng cum laude to si Henry, di ba? Kung wala siyang ganong klaseng vision, di ba, Mami? At Opo. kailan niyo po nalaman na inilihim pala niya sa inyo ito? Umuwi po siya lang galing Baguio. Akala ko po galing lang po siya sa LSU, pero may mga pasalubong kasi siya sa amin, lalo na dun sa kapatid niyang bunso. Eh di, para akong galing Baguio ito, akong bag na to, sabi kong gano'n. Hindi naman po ako Mama, galing lang po akong Baguio. Di, okay lang, sabi kong gano'n. Mga ilang araw po at nag-rolling ako. Abay, mayroon nang umahagulgul sa amin. Akala ko kung naano na yung 2 kong anak kasi po, yung magkasunod kong anak, wala pa po kasi nung araw na yun. Hapon na po, hapon. Agaw dilim na. Akala ko na aksidente po. Kasi umiiyak po siya eh. Siyempre, mas marami po siyang contact kaysa sa amin. Ay, bakit ka ako, anak? Bakit ka ako iyak ka dyan ng iyak? Mama, ganun lang naman po siya sa akin. Ano nga iyon? Mama, sabi, napasa na po ako, board passer pa po ako, top 4. O di, siyempre bilang magulang, sabi ko, ay salamat ka ako naman, anak, nag-exam ka na pala. Ganun lang po ang ano ko sa kanya. Nagulat po talaga ako, wala po talaga akong alam. Napaka-independent talaga. Wala po talaga akong alam. So, Henry, pwede ba paki-explain sa amin itong itong achievement na ito? Ikaw ay pumasa sa Agricultural and Biosystems Engineering Yes po. Board. Yes. Isa ka ng licensed Agricultural and Biosystems Engineer. Yes po. Ano bang ginagawa ng isa? Okay po. So, kung ano po ang isang ABE po kasi yung short term Okay. for that. So, based po sa RA 10915, it is an Agricultural and Biosystems Engineering Law. Dinedefine siya ng batas as applications of engineering science and designs
that involves in the process and the systems related to sustainable production, post-productions of the agricultural products and biological materials. So, Mga ka-Net 25, this is Pia Guanyo Mago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!